As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Pwede bang itaas mo yung kamay mo? And pwede bang pumikit ka ngayon? And just a minute, pwede bang manalangin ka sa Lord? Come on. It's between you and the Lord this morning. Yes, God, wala kang katulad, wala kang kapantay sa buhay ko. Ano man pagdaanan kong bagyo, alam ko, Lord, that you are in control. That you are in my life, Lord. Everything will be fine, God. And you will have always a turn around, Lord, sa buhay ko. Maraming salamat, God. We continue to worship you, God. We invite your presence. Be with us, God. Be with us. Declare it. Wala kang katulad, Lord. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Oh Diyos,
Oh, aming Ama. Wala nang babantay. Wala nang babantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko sa piling mo. Wala nang hanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang babantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ang puso ko sa piling mo. Lamang Jesus sa'yo ng puso ko. Aking Ama. Yes, Lord. Wala nang hanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang babantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko. Kaya ang naisin ang puso ko. Kaya ang naisin ang puso ko sa piling mo. Wala nang ihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Come on, let us all raise our hands to God. Come on, let's raise our hands. Lord, we thank you. Wala kang katulad noon at magpakailanman, God. Nagpapasalamat kami, Lord. Kasi you're the God nung time na nasa Super 8 kami. You're the God, nandun kami sa
sa Super 8, sa Rogers right now. Lord, bagamat right now, this is our small beginning. Umuulan, tumutulo, but Lord, this is part of history. Amen, Lord. Marami ka pang gagawin in Raining Light, God. Amen. Kaya Lord, kung tinalis mo kami doon right now, Lord, you will bring us to our next level. Lord, wala kang katulad in our lives, God, Lord. Amen. Nag-iisa ka in our lives. That's what we're so much thankful, God. Sometimes we fail, but Lord, you never fail in us, God. We love you, Lord. We're so much thankful. This is what we pray in Jesus' name. Amen and amen, amen. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. Sino po yung excited ka? Na-miss po namin kayo. We miss you. Pakisabi sa katabi, miss ka ni Lord. When we worship God, hindi yan nakadepende sa sitwasyon o anumang kondisyon sa buhay. No, naranasan natin na mainit. Bilad sa araw, tama? Tapos ngayon, naranasan naman natin na umuulan. God is amazing. We have amazing God. Amen? Ito, ang importante sa atin ngayon, you have a good heart. So dapat meron tayong pusong maganda habang tayo ay naandito ngayon. Gusto ko pong sabihin sa inyo na lahat ng ginagawa natin ngayon, naiinitan ka, nababasa tayo, lahat yan sacrifice. And God knows your heart. No, sa kabila ng lahat ng bagay na naranasan natin, mahal pa rin natin si Lord. Tama? So, sa mga stickers, so yan lang po yung maibibigay namin na the best for now, but more to come. We want to welcome you in this place, no? Gusto po namin kayong i-welcome sa lugar na ito sa lahat ng mga first-timers with VIP stickers. This is our humble beginning. No, this is our humble beginning. Kaya excited ako sa gagawin po ng Lord sa buhay ninyo, and you are most welcome dito po sa lugar po ng ating worship center, no? At lahat ng sacrifices ino-honor ni Lord. No, tandaan niyo po, pwedeng mag-pray ka, pakikinggan ka ni Lord. Pwede ring mag-worship ka, gusto rin ni Lord yan. Pero ang pinaka-importante sa Lord, yung sacrifice. Yung sacrifice, talagang ino-honor ni Lord yung sacrifice ng mga taong nagmamahal sa Kanya with a good heart. No, because hindi lahat ng sacrifice nire-receive ni Lord. No, obedience is better than sacrifice. So kaya I encourage everyone na ipag-pray natin na maging maganda yung puso natin para may matanggap tayong blessing mula kay Lord. Useless po kasi, sayang lang kung nandito ka, pangit ang puso. Wala tayong matatanggap na blessing mula kay Lord. No, at ito ay para sa bawat isa sa atin. No? Excited po ba kayo na mag-receive ngayon? No, excited po ba kayo sa inyong next level? So, hindi po portion natin ang stagnation. Ang portion natin yung next level natin. No, kapag binless ka ni Lord in all aspects of your life. No, if you understand the blessing of God, it is God wants to bless lahat ng aspeto ng buhay ninyo, no? Kaya excited po ako sa gagawin ni Lord sa life po ng bawat isa sa atin. So ngayon lang yan, sabi mo sa katabi mo, ngayon lang yan. Nababasa ka kasi siyempre umuulan. So tandaan natin, our help comes from the Lord. No, our help comes from the Lord. So, nabibilad ka, siyempre maaraw. Pero kahit na nababasa, nabibilad, mahal mo pa rin si Lord. No, sino dito excited ka? Mahal pa natin si Lord. Lord, ikaw po ang nagbibigay ng buhay ng lakas sa akin. No, kaya excited po ako, nagpe-pray po ako talaga na mabubungan natin to.
temporarily, no, mabubungan natin. Kasi ang prayer ko talaga maging maayos to. Tapos, ito po, sa susunod, lead wall na po yan. Ang hirap kasi, awang-awa ako sa inyo na bumubuka ang bibig ninyo, wala namang letra. Ramdam ko kayo. Pero lahat ng yan, sacrifice. No, humble beginning. So my prayer is that God will bless you more and more so that God use you mightily. So that is my prayer na ikukwento nyo sa inyong mga anak, ikukwento nyo sa inyong mga apo kung paano tayo nagsimula sa lugar na ito. No, this is all about your history and your story. No, gumagawa po tayo ng kasaysayan. Sino po yung excited ka na ikaw ay kabahagi ng kasaysayan? We are history maker. So these things na ginagawa po natin is all about story in the making. Excited ka ba na gagawa ka ng kasaysayan? No, siyempre, gusto ko rin pong i-welcome yung mga magla-live class. Sino po yung mga magla-live class dyan? Pakikaway-kaway na lahat ng mga magla-live class. Woohoo! Congratulations sa mga lahat na magla-live class. Grabe, masagana ang inyong panahon. Maulan, no? Maulan ang inyong party. So, excited po ako sa gagawin ng Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, dapat ang buhay laging excited. No, dapat yung feeling mo, excited ka palagi, no? Kaya, I just want to share these things, our access. Sabihin mo sa katabi mo, our access. So, may access ka pala. Sabi mo sa katabi mo, may access ka. So alam niyo po ba, mahirap pag walang internet. Sino dito hindi ka mapakali pag wala internet? Napapakamot ka, kailangan ko mag-update. Kailangan ko mag-update. Pag walang internet, sino yung nahihirapan ka na walang internet? No, bukod sa walang internet, wala pang data. So one time, nagdadrive po ako, tapos si Tess, wala siyang data. So sabi niya sa akin, Love, paki-hotspot naman. So binuksan ko yung aking data, tapos hinotspot ko siya. Ito ang pinakamaganda sa cellphone. Bago pala siya maka-access, kailangan ko siyang i-allow. Hello? Sabi mo sa katabi mo, ang access, kailangang i-allow. So ito yung aming experience. So, habang nagdadrive ako, yung iPhone, namamatay siya. Nag-automatic yung nagla-lock siya automatically. Tapos pag nag-lock siya automatically, nawawala yung hotspot. Sabi ni Tess, ba't mo pinatay? Sabi ko, hindi ko pinatay. Nag-automatic lock siya. Pag nag-automatic lock siya, hindi ka na maka-access. So habang nagdadrive ako niya na, tapos kinuha ko lang yung cellphone ko, habang nagdadrive ako, sabi ko, gusto mong i-allow kita? Sabi niya, wag na. Akala niya kasi pinapatay ko. So mga kapatid, importante na meron kang access. Sabi mo sa katabi mo para wag kang manginig. So sino dito excited ka na meron kang access kay Lord? So wag mong pababayaan yung access mong yun. No, dapat lagi kang naka-access, dapat lagi mong na-activate, lagi mong na-maximize yung access na yon. So ito po ay para sa ating lahat. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo yan. Sino excited ka na magkakaroon ka ng access kay Lord? No, i-aalaw ka talaga ni Lord. So doon ako excited sa pag-aalaw ni Lord sa access mo. Kasi si Lord, He is a miracle worker. Si Lord yan, miracle worker yan. Sino dito nangangailangan ng milagro sa buhay mo? Hindi lang siya, miracle worker, nagbe-bless din siya. Sino excited sa blessing sa life mo? No, parang yung iba, amen. No, ito po yung binibigay natin kapag may access tayo. Pag may access ka, may miracle ka. Pag may access ka, may blessing ka. Pag may access ka,
You can go through. You can get in. Sabihin mo sa katabi mo, makakapasok ka. No, sino dito excited sa access? No, yun po yung ibinibigay sa atin ni Lord, and I just want to pray to each and every one of us this morning para po ma-access natin talaga to. Hindi sarado ang pinto para sa'yo. Hindi sarado ang milagro para sa'yo. Alam niyo po ba kasi ang mga tao kasi gusto lang ng milagro pag naghihingalo na. Ang milagro po pang araw-araw sa mga anak ng Diyos. Sino dito excited ka ng milagro pang araw-araw sa'yo? No, bakit? Na-activate mo lagi, may access ka. Every day is a miracle. No, every gising is a blessing. So, pag na-access mo lagi ang mga bagay na pagka maganda ang puso mo. Sabi mo sa atin mo, pag maganda ang puso. Sino dito excited ka, marireceive mo yung blessing mo ngayong umagang ito? So, pwede bang tumayo tayong lahat and then magpe-pray tayo? No, let us activate, no, the access, no. Let us receive the access. Let us receive the password. No, sino dito excited ka? Sabi mo sa katabi mo, makaka-connect kay Lord. No, makaka-connect. Hindi ka disconnected kay Lord. May access ka kay Lord. Just raise up your hands and allow your spirit, no, to lead by the Holy Spirit. Let us pray in the Spirit right now that God, Lord, we surrender to you. Lord, we allow you to work in our lives. And Father, as we come to you, Lord, turuan mo po kami na mag-get namin yung access para makapasok kami sa iyo. Lord, para po yung password, para po hindi namin ma-miss. Yung connection, hindi namin ma-miss. Kundi yung access namin, Lord, ma-activate namin sa iyo. Thank you, Father. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin na nangangailangan sa iyo. Kilala mo ang aking mga kapatid. Alam mo yung dahilan kung bakit sila naandito. Alam mo ang kanilang pinagmulan. At ang pinakamaganda, Panginoon, ngayon, ipakita mo sa amin ang aming patutunguhan. Father, we receive that in the mighty name of Jesus. As we journey our life here on earth, Father, help us to have an access. Thank you, Father. We praise you. We honor you. We glorify you. In Jesus' name, amen and amen. Bigyan natin ng the best clap si Lord at pwede na tayong maupo. No? Pwede na tayong maupo. Kaya po, pinakikita ko po sa inyo, sabi po nandyan, chapter 14, verse 4, sabi niya, and to the place where I am going, you know the way. Hello? Sino dito yung excited ka sa pupuntahan ni Jesus nung siya'y nabubuhay pa at alam kong naandun na siya ngayon, malalaman mo ang daan. And Jesus said to him, verse 6, I am the only way to God and the real truth and the real life. No one comes to the Father but through me. So, ito yung bagay na ipinakikita sa atin at ang context nito mga kasama as a background, Jesus comforts His disciples. Kasi meron siyang sitwasyon na itinuro sa kanyang mga disciple, yung kanyang mga disciple ay nag-grieve, nalungkot. So, hindi nila alam kung ano ang gagawin. And in fact, yung isang disciple, sabi niya, hindi namin alam ang daan. Kaya itong verse 6 na to, sinabi ni Jesus kung sino siya. And Jesus giving His disciple an access to the journey and to the destiny. Sabi mo sa katabi mo, meron journey, meron destiny. So yan po yung buhay natin dito sa mundong ito. Hindi ka lang pinanganak dito, meron kang pupuntahan. Pero dapat maintindihan natin, mga kasama, na yung pupuntahan mo at yung pinagmulan mo, meron niyang paglalakbay. So dapat ma-access natin itong mga bagay na ito. Kaya si Jesus, ang sabi ni Jesus, I am. No, what is I am? I am is the name of God. What is I am? The name of God. So Jesus claimed that He is I am. Sabi niya,
doon po sa verse, sa Exodus chapter 3, verse 13, no? Sabi niya, God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am sent me to you. So this is all about the Israelite people. Isinugo si Moses, inintroduce ni Lord, ni God, ni Elohim, ang kanyang sarili kay Moses. And then God said to Moses, I am who I am. Yan po yung sinabi niya. And then, in John chapter 6, verse 35, then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. So it is all about God, it is all about Jesus, it is all about the Creator of everything. Ini-introduce niya na siya yung I am. So kaya dapat maintindihan natin, in our journey towards our destiny, we have Jesus as I am. He introduced Himself to us. So that's why we need to understand these things. Jesus said that He is I am. Sabi ng verse na pinag-usapan natin kanina, sabi niya, I am the only way to God. So what is that mean? The only one. Sabi mo sa katabi mo, the only one. So, ibig sabihin, ang Diyos ay isa lang. Isa lang ang Diyos. Pakisabi sa katabi, huwag kang gagawa ng Diyos. Anong ibig sabihin ng Diyos? Siya yung nagro-rule sa life mo. Anong ibig sabihin ng God? Hindi lang siya nagro-rule sa life mo, siya yung sinusunod mo. So, Jesus said, I am the only way. Sabi mo sa katabi mo, He is the one. He is the only one. So, ito yung bagay na gusto kong maintindihan natin. And si Jesus, siya yung life giver. Pakisabi, life giver. Kaya ka buhay kasi si Jesus binigyan ka ng buhay. Walang tao sa mundong ito na ginusto niyang mabuhay. Hello? Kaya ka nabuhay ngayon, kaya ka buhay ngayon, yan ang gusto ng Diyos. Kung binuhay ka ng Diyos kasi gusto ng Diyos, ibig sabihin, may plano din ang Diyos sa'yo. So may gusto ding plano ang Diyos sa iyong buhay. So we must experience the life giver. So who is that life giver? It's Jesus. Pakisabi, si Jesus lang. So hindi tayo magkakaroon ng access sa Lord without Jesus. Hindi pwedeng direkta ka na sa Kanya. At huwag kayong magkakamali. There is no other name given by God in order for us to heaven. Walang ibang pangalan. Pakisabi sa katabi, walang ibang pangalan. Hindi pangalan ni Juan, hindi pangalan ni Pedro, hindi pangalan ni Maria, pangalan ni Jesus. It is only Jesus. Sabi ng Acts chapter 4, verse 2, the Passion Translation says, there is no one else who has the power to save us, for there is only one name. Notice it. For there is only one name. No, to whom God has given authority by which we must experience salvation, the name of Jesus. So the only one is Jesus. He is our access. Sabihin mo sa katabi mo, access to God is Jesus. No, hindi yung mabuting tao ka, hindi yung mabait ka, hindi yung mga bagay ang ginagawa mo, ang access to God. Kaya ka bumabait. Kaya ka nagiging mabuting tao kasi gawa yan ng Diyos sa buhay mo. Sino masaya na nandito ngayon? Walang salbahe na anak ng Diyos. Parang wala akong kausap. Sabihin mo sa katabi mo, mabuting tao ka. Kasi may plano ang Diyos sa'yo. Alam mo ba, na may plano ang Diyos sa'yo, mabuting tao ka, alam nyo, ang demonyo, hindi kanya gagawing mabuti. Uudyukan kanya ng mga bagay na masasama. Kaya kung may nagagawa kang masama, hindi sa'yo yun. Impluensya ng demonyo yun.
Pakitingnan mo yung katabi mo. Huwag mo na sasabihin, marami ka na nagawa, ha? Sino dito yung aamin ka na marami kang nagawang kapalpakan? Taas ang kamay. Sino naman dito yung alam mong mabait ka na talaga? No, pinanganak ka pa. Buhat ng pinanganak ka, mabait ka talaga. Wala, di ba? So, pinanganak kasi tayo corrupted na. Nakita mo sa nanay mo, nakita mo sa tatay mo, corrupted na talaga yon. So, kaya ka nakakagawa ng masama. Kasi yan yung mundong ating kinagisnan. Pero may magandang plano sa iyo ang Diyos. No, pakisabi sa katabi, hindi ka totoong masama. Hindi ikaw yan. No, nagiget mo, sabi mo sa katabi mo, hindi ka talaga salbahe. Ikaw ay mabuting tao according to God's design. Kaya pagka nagalit kayo, huwag niyo sasabihin sa mga tao na, demonyo ka, wag ganun. Baka balikan kasi, ikaw din. The feeling is mutual. No, nagiget niyo po ba mga kasama? Hindi ka mabuting tao kaysa sa iba. Ang tanging paraan lang natin ay walang iba kundi ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, si Jesus lang. No, siya lang yung paraan natin. Siya po yung buhay natin. So, hindi lang natin siya mai-experience. Kaya nga po meron tayong live class para ang buhay mo magka-class. Ito po yung goal natin, kaya natin ito ginagawa for you to experience the life of Jesus within you. Because Jesus wants to live in you. Kasi ang gusto ni Jesus, hindi ka lang maipanganak, kundi ang gusto ni Jesus, ma-accomplish mo ang purpose mo. That's number 1. And number 2, ang gusto ni Jesus, ma-reach mo yung destiny mo. Our life here on earth has a purpose. Our life here on earth has a mission. So kailangan maintindihan natin ang mga bagay na ito. And hindi lamang natin siya ma-experience, we must receive the covenant of life. We must receive the covenant of life. What is that? Be with Christ. Let us receive the covenant. What is that covenant? If you receive Jesus Christ, you will become a Christian. Hello? Pakisabi sa katabi, pag nireceive mo si Jesus, totoong totoo, magiging Christian ka. So, ang pagiging Kristiyano is a covenanted life. It is not just religion. Hindi po siya reliyon. Being a Christian is a covenanted life. What is the meaning of covenanted life? Ang covenanted life, mamamatay ka sa kasalanan, mabubuhay ka sa kabanalan. That's covenanted life. If you receive Jesus, you are disowning sin in your life. Hello? May nagiget po ba, mga kasama? May naiintindihan. Pag tinanggap mo si Jesus, hindi lang ilalagay mo sa resume mo o portfolio mo, Christian. Hindi ho ganon. Hindi ho siya distinction ng religion. It is a covenant life. When you receive Jesus, ang buhay mo pangkabanalan na. It doesn't mean that you are perfect. That's why there is grace. That's why there is mercy, because God loves us so much. You don't need to be perfect. When you receive Jesus, you don't need to be perfect. You need a process. Sabihin mo sa katabi mo, process. So imaginein mo kung ilang taon ka na ngayon, nag-practice ka ng kasalbahihan, hindi madaling iwanan yan. Pero buhat ngayon, sabi mo sa katabi mo, you are a covenanted person. You have a covenanted life. Because Jesus said, I am the way. No? He is the only way. Siya lang talaga yung access natin para magkaroon ka ng ganyang klaseng buhay. Sabi ng pangalawang bagay na gusto nating maintindihan dito, pangalawang bagay, if you have that covenanted life, tandaan nyo, sabi ni Jesus, He is not the only one, He is the real truth. He is the real truth. Ang totoo talaga, mga kasama, kung ano yung ginawa ni Jesus, yun din ang gagawin natin. Kung ano ang buhay ni Jesus, yun din ang buhay natin. Kaya nga, if you have a covenanted life, your life has a purpose.
You live, I live for God's glory. We are not of this world. We belong to God. We are just an alien to this planet Earth. Sabi mo sa katabi mo, alien ka lang dito. Sabi mo sa katabi mo, alien ka pala. Anong ibig sabihin ng alien? Dayuhan. Kasi ang ating pagiging mamamayan sa langit, doon tayo dinisign ni Lord. Kaya ang totoo, mga kasama, hindi ka pang sanlibutan. Ang totoo, hindi ka para mahirapan. Ang totoo, hindi ka para maghirap. Ikaw ay para sa Diyos. Ikaw ay para mabuhay para sa Panginoon lang. At kapag nabubuhay ka para sa Panginoon, ang kasaganaan susunod para sa iyo. Excited po ba kayo? Managana ang inyong buhay? So the Lord and His Word are inseparable. So because the Word of God is the truth, inseparable yan. Hindi siya pwedeng paghiwalayin. Kaya nga, mga kapatid, sabi ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya mahalaga talaga na ang iyong buhay founded ng Word ni Lord. If you have the Word of God in your life, later on, it will manifest. Kung meron kang Word ni Lord, anak ako ng Diyos. Kung meron kang Word, tagalangit ako. Tandaan nyo, yun ang magre-reflect sa life nyo. Hello? May nageget po ba mga kasama? Yan yung lalabas sa buhay mo. Anak ka ng Diyos, tagalangit ka, if you have the Word of God, it will manifest to your life. And the world will see it clearly. Sabihin mo sa katabi mo, makikita ng mundo na anak ka talaga ng Diyos at talagang tagalangit ka. Tingnan mo yung katabi mo, amoy langit na ba yan? O amoy sulpur? Sabi mo, buti na lang, nandito ka ngayon. So, because this is all about the truth. The truth is not your situation. Lahat ng sitwasyon lilipas. The truth is not what you think. Kahit na ano pang isip mong tama, hindi pa rin yan tama. Ang tama pa rin yung word ni Lord. Kahit na anong nararamdaman mo, na nasaktan ka, masaya ka, hindi po rin yan ang tama. Ang tama talaga yung salita ng Diyos. Kaya dapat matagpuan mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. You need to be found yourself in the Word of God because you are a son of God and you have a destiny. Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo ba kung saan tutungo yan? Nagiget nyo mga kasama? At disenyo sa iyo ng Diyos na ikaw pasaganain habang nandito sa lupa. Hindi ho totoo yung sa langit na lang ako liligaya. Hindi, sa lupa pwede kang maging maligaya. Sumunod ka lang sa Panginoon. Makuha mo lang yung access. Because the truth is not your situation. The truth is not what you think. The truth is not what you feel. The truth is all about the Word of God. Sino dito yung excited ka, mga kasama? Gusto mo ma-receive ang mga bagay na to? Ano sabi ni Lord? I will bless you. Ano sabi ni Lord? I will make you fruitful. I will make you productive. And then sabi ng Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God, because He has given you the ability to produce wealth. Sabi mo sa katabi mo, may kamay ka ba? May utak ka ba? Sabi mo sa katabi mo, makakaproduce ka. Nagiget niyo po ba mga kasama? Kasi yung mga tao, ganito ang kaisipan. Yung nanay ko mahirap. Yung lolo ko mahirap. Ano ko ngayon? Wala, mahirap din. Hindi yun. May sinabi sa iyo si Lord. Yung word ni Lord magmamanifest. Sabi mo sa katabi mo, ability to produce wealth. So, the more na marami kang ability, the more na marami kang mapoproduce. Kaya sabi mo sa katabi mo, congratulations, future wealthy man. Oo, sabi mo, kung babae yan, congratulations, future wealthy woman. Ay, kita nyo yan. Yung iba talaga,
Imagine mo, nagdi-declare na, may word na hindi akin yun, kay Lord yun. But the problem is, you don't understand. Because you don't hold on to the truth. Panghawakan mo yung totoo, mangyayari talaga sa'yo yan. No, kaya ito yung bagay na gusto nating maintindihan dito. Yung salita ng Diyos, mag-reflect sa life mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, bawal ang tamad. Dapat nadidevelop. Sino dito yung masayang-masaya? Sino dito excited ka? Sabi mo sa katabi mo, magpuproduce ka. Kaya nga, doon sa book ng Genesis, chapter 1, verse 1, in the beginning, God. In the beginning, God. So that is the truth. Your beginning is the Lord. Not what you think, not what you feel, not your achievements in life. Your beginning is the Lord. Kung wala pang Diyos sa buhay mo, hindi ka pa nagsisimula. At kapag hindi ka pa nagsisimula, wala kang mararating. Hello? Pakitingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, ang simula ay ang Diyos. No, John chapter 1 verse 1, Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God. Yan agad ang unang-una dun eh. No, dito sa Genesis 1:1, in the beginning was the Word, and the Word is none other than the Word of God. So kaya mahalaga talaga na naiintindihan natin ito. Sabi mo sa katabi mo, ang Word nagmamanifest. Kaya nga doon sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then doon sa verse 2, sabi ng verse 2, excited ako dito sa verse 2, tingnan nyo mabuti, no? Ano nga sa technical, yung monitor ko. Verse 2. Yan, He was in the beginning with God. No, He was with God in the beginning. No, thank you. No, He was with God in the beginning. Anong ibig sabihin niya? Kasama na siya talaga ng Diyos, nagpunta siya dito para mag-model. Para sa iyo at para sa akin. So may susundan tayo. Kaya nga, napakahalaga ng mga bagay nito na maintindihan natin. Kaya sa verse 14, no, John chapter 1 verse 14 says, the Word became flesh. So, it starts from the Word. That is the truth. If you hold on to the truth, if you live according to the truth, it will manifest. Hello? Sabi mo sa katabi mo, anong pinanghahawakan mo? Sabi ng verse, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and the only who came from the Father, full of grace and truth. So mga kasama, pag meron ka talagang word ni Lord, yung truth na yan, magmamanifest yan. Sino excited dito na pinangakuan ka ng Panginoon? Pinanghahawakan mo yung kanyang salita. Kaya po ini-encourage namin ng lahat na mag-devotion po kayo. If you hold on to the Word of God, later on, it will manifest in your life. Wala hong salita ng Diyos na hindi nag-produce ng result. Hello? Walang salita ng Diyos na hindi nag-produce ng result. Because God's Word is also His person. Because the Word, God and His Word are inseparable. No, pakisabi sa katabi, hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya yung salita ng Diyos, pinababasa natin yan kasi tandaan nyo, hindi natin gawa ng Diyos sa atin. No, it is not our work, it is the work of God in us through His Word that you believing. Sabihin mo sa katabi mo, pag pinaniwalaan mo, pinagtiwalaan mo, pag nagpaubaya ka sa salita ng Diyos, lalabas yan. So it is all about the truth. So Jesus is the truth. Sabihin mo sa katabi mo, excited ako?
Sino dito yung excited ka na kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos mangyayari sa buhay mo? So this is the power of God in our life. Kaya napakahalaga talaga na hindi lang tayo relihiyosong tao. Huwag ka lang pupunta sa church pag Sunday kasi Christian ka. No, 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 no. You want to receive the word of the Lord. You want to receive the presence of the Lord. And you want the instruction that comes from the Lord. Sabi mo sa katabi mo, instruction. So learn to follow instruction because sometimes yung isip natin, yung damdamin natin, kaya hindi tayo makapalo sa word ni Lord dahilan sa utak natin. Napaka-powerful ng ating mind. Sabi mo sa katabi mo, logical, intellectual. Pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi porke intellectual ka, logical ka, spiritual ka na. Always remember that spirit is more powerful than intellect. Sino may naiintindihan? And the Holy Spirit is more powerful than your emotion. So kaya mga kasama, yung word ni Lord talaga yung truth. Sabi mo sa katabi mo, receive the truth. No, receive the truth. And kapag ni-receive natin yung truth, magmamanifest yan sa life natin. So, allow the Word of God to penetrate in our life in order for the Word of God to manifest in our life. So, pag na-penetrate ka ng Word ni Lord, magmamanifest talaga yan sa life mo. Para wala akong kausap. May kausap ba ako dito mga kasama? Kaya, normal sa mga anak ng Diyos na nagtatagumpay. Kasi hindi bumaba si Jesus dito sa mundong ito, kusang loob na ibinigay ang kanyang buhay sa iyo sa pamamagitan ng krus para malungkot ka lang. Para mabigo ka lang. Magtatagumpay ka talaga. Kaya sa mga single na nandito, magkakaasawa kayo. Magbibuild kayo ng family. Bakit? That is alignment. That is God's design. Sino dito may naiintindihan ka? God's design is family. So, ang gusto ng Diyos talaga, pamilya. Sino excited? May mangyayari. So, Jesus said, He is I am. He is the only one, the way to the Father, and He is the truth, the real truth. Sabi mo sa katabi mo, the real truth. Marami pong mga facts ngayon. No? Ang mundong ito talaga, rampant ng facts. Pagka yan, in-explain talagang matindi yung facts. Pero not all the facts are truth. Facts lang siya, pero hindi siya truth. So, kagaya ng halimbawa, ng theory, evolution theory. Pag tiningnan mo talaga yung unggoy, pati yung kanilang itsura, pati yung kanilang forma, talagang facts talaga yun. Lalo pag tiningnan mo yung katabi mo, sabi mo, buti na lang hindi ikaw yun. Ano yung evolution theory? Ng tao galing sa unggoy. Pag tiningnan mo talaga, facts talaga yun eh. Pero hindi yun ang truth. You are created in the image and likeness of God to rule, to govern, to subdue, to have dominion, and to replenish. That is God's design for your life. So that is the truth. You are the head and not the tail. You are a leader, not just a follower. There is a potential inside of you that you need to develop. That is the truth. Sino may nagiget? Sabi mo sa katabi mo, i-develop ang sarili. Sino may naiintindihan dito, mga kasama? So kaya, hindi disenyo sa atin na mayroong boss. Si Lord lang ang boss. Kaya ang disenyo sa atin, maging negosyante kayo. Para ikaw ang boss. Hello? May kausap ba ako? Tayo kasi fix yung mind eh. Ano yung fix yung mind? Regular job. Regular income din yan. Pero hindi yan ang truth. Saan mo natutunan yan? Sa mundo. No, wag niyong iasa ang inyong sarili sa mundo. Kay Lord, sa Word. And live a distinctive life. Kaya nga doon sa Malakay 3:18 you will again now see the distinction between the wicked and the righteous. Between those who serve
God and those who do not. Sabi mo sa katabi mo, the truth is the Word of God. Sino dito excited ka na ang buhay mo? Word talaga ni Lord. Ang pundasyon mo. Sabi mo sa katabi mo, Word ni Lord ang pundasyon. So Jesus said, He is the only one. He is the real truth. And third thing, He is the real life. Maraming mga tao, buhay lang, humihinga, pero walang kabuhay-buhay. Tira mo yung katabi mo. Buhay na buhay ba yan? Di ba? Hindi lahat ng tao may glow ang itsura. Tira mo yung katabi mo. Glow up. So dapat, ang buhay na nasa Panginoon, dapat nag-glow ka everyday. Hindi ka na-overwhelm ng problem, hindi ka na-overwhelm ng situation. Because the real life is none other than the life with God. Kung hindi ka pa nabubuhay para sa Panginoon, hindi pa yan ang totoong buhay. Kung nabubuhay ka para sa trabaho, kung nabubuhay ka para sa mundo, hindi pa yan ang totoong buhay. Pag nabubuhay ka para sa anak mo, hindi yan ang totoong buhay. Kung nabubuhay ka para sa asawa mo, hindi yan ang totoong buhay. Lalo na pag nabubuhay ka kay Crush. Ay, si Crush, makita ko lang siya talagang maganda na ang umaga ko. Hello. That is not the real life. The real life is life with God. So do not isolate yourself in God's presence. Because God has given you the access. God wants to live with you. No, that is the real life. Tandaan natin mabuti ang mga bagay nito. Sabi ng John chapter 1 verse 4, in Him was life, and that life was the light of all mankind. Kaya po pagka wala kang Panginoon sa buhay mo, nabubuhay ka sa kadiliman. Sabi mo sa katabi mo, nabubuhay sa kadiliman. No, yung laging nagtatago, nabubuhay sa dilim. Alam niyo ba mga bagay na nasa dilim, mga hindi totoo, mga nagtatago yan. No? Kaya po, importante na lahat ng kadiliman maliwanagan sa buhay mo. Kaya pag anak ka ni Lord, dapat wala ng kadiliman sa'yo. No? Wala ng mga maiitim. Wala ng impluensya ng kadiliman. Sabi mo sa katabi mo, wala ng impluensya ng kadiliman. So, the life that we have in Jesus, it is the life that shines in darkness. So, huwag kayong matatakot sa dilim. Ang dilim ang matakot sa inyo. Nagiget po ba ninyo mga kasama? Hindi tayo kayang ma-overcome ng darkness. Kaya kahit na anong impluensya ng kadiliman, hindi ka naapektuhan. Hello? Totoo ba na maraming issue sa buhay? Lahat ng pangit, napakadami niyan. Pero hindi portion natin ng pangit. Portion natin maganda. At tandaan nyo, sa tingin ng tao, kahit anong ganda na sa tingin mo, tingin ng tao, pangit pa rin. Kasi ang ganda, depende sa tumitingin. Nagiget nyo po ba mga kasama? So ang importante, pagandahin natin ang sarili natin sa harapan ng Diyos. Pero pag sumusunod ka sa Diyos, tandaan nyo, pag sumusunod ka sa Diyos, hindi lahat matutuwa. Hindi lahat matutuwa. Pagtatawanan ka pa nga niyan eh. Sasabihin niya, pag sumusunod ka sa Lord, hallelujah, praise the Lord ka na. Alam niyo, pag sumusunod ka sa Diyos, kahit nanay mo, tatay mo, magagalit sa'yo. Pero piliin niyo ang buhay na nasa Panginoon. No, piliin niyo ang buhay na nasa Panginoon. Piliin niyo lagi siya kasi siya lang ang permanente. Yan po yung buhay na kailangan nating matuklasan. So the light we have in Jesus will never overcome by darkness. Kaya hindi tayo takot sa mga gumagawa ng masama. Hindi tayo takot sa mga ginagawan tayo ng masama kasi hindi natin portion yun. Huwag na rin kayo magpapaliwanag kapag may mga sinasabing patungkol na pangit sa'yo. Ka na magpaliwanag. Ang mahalaga, alam mo maganda ka. Kaya sila may nasasabing pangit sa atin, insecure lang sila. Sa mga taong insecure, walang maganda.
Pero pagka sinabihan kang pangit, ngitian mo lang. Kasi alam mong maganda ka. Alam mong pogi ka. Because I know my position. I am a child of God and I have my destiny. No matter what people says against me, no matter, kahit na yan, hindi na yan mahalaga sa akin. Ang mahalaga ko ano yung ako, kung mahalaga ko ano yung sinasabi sa akin ng Panginoon. Tsaka sa pagsunod sa Panginoon, walang pilitan. Kusang loob. Kusang loob. Mga kasama, sa mundong ito, punong-puno ng kasamaan. Punong-puno ng kadiliman. Pero piliin mong mabuhay sa Panginoon. Sa mga first time po na nandito ngayon, pag uwi nyo po, sila pa rin ang asawa mo kung may asawa ka. Kung wala ka namang asawa, sila ang nanay at tatay mo. Pagpunta mo doon, maniwala ka, aasarin ka talaga. No, talagang ang demonyo maglalabasan. Magkakatawang asawa mo. Magkakatawang anak mo yan. At ito pinakamalungkot sa lahat, no? Ang demonyo matinding gamitin ng mga mahal mo sa buhay. Bakit? Para masaktan ka. Pero tandaan nyo, ang buhay, hindi ang tao. Ang buhay natin, walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ang buhay natin. Kaya mga kapatid, mga kasama, kung talagang nagmamahal ka sa iyong magulang, sa iyong mga kapatid, sa iyong mga kaibigan, yung buhay na sa Panginoon, yun yung ating ipamuhay. I-share nyo talaga yung pag-ibig ng Panginoon. Huwag kayong maging makasarili. Hayaan nyo ang salita ng Diyos mag-manifest sa'yo. Tandaan nyo, ang mga bagay na ito, ikaw ay anak ng Diyos at meron kang pupuntahan. May destiny ka. Ang destiny natin, you are born for success and not for failure. That is our destiny while we are here on earth because you are the head and not the tail. Ang destiny natin, life after death is a life with God. Yun ang buhay natin, kasama natin ng Panginoon. Kaya, mga kasama, mga kapatid ko, na nandito ngayon, I encourage everyone na maging totoo kayo sa pagsunod nyo sa Diyos. Hindi ito relihiyon, ito ay relasyon. Hindi porke nagbabasa ng Bible, nagpupunta sa church, o kahit na Christian na. Tandaan nyo, kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, walang lalabas na pangit sa'yo. Hindi ka maninira ng kapwa mo. Ang lalabas sa ating pag-ibig, ang lalabas sa ating kapayapaan. Hindi ka maninira, hindi ka magwawasak kasi hindi yan ang portion mo. Ang portion mo, life. Ang portion mo, restoration. Ang portion mo, love. It is who you are. And today, I encourage everyone na naandito ngayon, Jesus died for us. Binigyan niya tayo ng pagkakataon para mabuhay na hindi kagaya sa mundo. Mabuhay tayo na kagaya ni Jesus. Ano yung buhay na kagaya ni Jesus? Purposive life. Yung buhay niya may purpose. Ang buhay niya may purpose. Hindi siya may misfocus sa mga bagay sa mundong ito. So, hindi lang po may purpose ang buhay niya, may mission din. No, may mission din ang buhay niya. So, ang mission niya, yung mga tao makabalik sa Diyos. Hindi ho nagtayo si Jesus ng relihiyon. In fact, nagalit nga sa kanya mga religious people kasi ang teaching niya is about the kingdom. Hindi nagtayo si Jesus ng relihiyon. Ang itinulong ni Jesus magkaroon ng relasyon ng mga tao. Kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo para tayong makasalanan, para tayong mga nasa kadiliman, makabalik sa Diyos at magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. So my prayer is that each and every one of us in this place, maging liwanag kayo at manatili ang kaliwanagan ninyo kahit na nasa kadiliman. Dapat marunong kayong mag-discern. Yung mga bagay na pangit, hindi dapat lumalabas sa anak ng Diyos. Yung mga bagay ganda lang. Kaya excited ako sa gagawin ng Panginoon sa atin. Excited ako sa pamilya mo, excited ako sa future mo, excited ako sa generation mo. That is your portion because we have the access. No, we have the access to Jesus. We have the access to God. We have the only one way. It is Jesus. Jesus is the real truth and Jesus is the real life. So today, just receive in your spirit, Lord, baguhin mo ako kasi anak mo ako. Walang masama, walang kasalanan sa akin. Hindi ako makukontrol ng kasalanan. Nabubuhay ako para sa'yo. Mamamatay ako para sa'yo. Kasi ang buhay sa mundong ito paglalakbay.
Pero Lord, bago matapos ang aking buhay na ito, at hanggat may lakas ako, sisiguraduhin ko, my life is a covenanted life. Ang buhay ko hindi para sa bisyo. Ang buhay ko hindi para sa trabaho. Lord, hindi kita ihuhuli, uunahin kita. Alam nyo, marami mga tao, ang buhay nasa bisyo. Ang buhay nasa trabaho. Pero pagka may sakit na, saka tatawag kay Lord. Noong malakas siya, hindi magamit kay Lord ang buhay niya. Pero pag sa mundo, active na active. Pero ngayon, pwede ka magkaroon ng desisyon. Starting today, Lord, I have a covenanted life. I will become your sons, I will become your daughter, and God, I have my destiny. Kaya ang buhay ko, ikaw lang. Kung yan po ang desisyon ninyo sa buhay ninyo ngayon, hindi na mahalaga kung ano nagawa mo yung pagkakamali no nakaraan. Ang pinakamahalaga, yung buhay sa darating. So, yun po yung ating prayer, no? Yun po yung prayer natin ngayon na maano mo yung access, mag-get mo yung access. So, pwede po bang tumayo tayong lahat? In the presence of the Lord, let us stand in the presence of the Lord with a sincere heart. Lord, I want your word. I want to receive your word, Lord. Lord, you are the way, the only way. You are the real truth. You are the light. And Lord, I come to you. I come to you, O God. And today, Lord, starting today, ang buhay ko para sa'yo lang. Ang lakas ko para sa'yo lang. Kahit na anong sabihin ng mga tao, Lord, ang buhay ko para sa'yo. Just raise up your hands. Bumalik na lang tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Sa mga anak ng Diyos na nandito ngayon. Have a purpose in life. Because God has a promise. He will never leave you nor forsake you. Ibibigay ng Diyos lahat ng bagay kailangan mo sa iyong buhay para pagpalain ka. Father, we come to you in all humility. We recognize that you are the most powerful God. And you are our loving Father, a forgiving Father. You give us the way through your Son, Jesus. And we come to you, Lord, with confidence na kahit anong laki ng kasalanan ko, kaya mo akong patawarin. Just come to God. Aminin mo sa Panginoon yung mga naiisip mong kasalanan ngayon. Just come to God. God will forgive you. God will restore you. He will restore your position. Just pray today. Lord, we come to you. We come to you, God. Lord, salamat po ng marami. Bumabalik kami sa iyo, Panginoon. At nangangako kami na mula ngayong araw na to, ang buhay namin para sa iyo. Lahat ng bagay na gagawin namin para sa iyo, lahat ng sasabihin namin, iisipin namin, walang iba kundi ikaw, sapagkat ikaw ang buhay namin. Ikaw ang totoo, Panginoon. Hindi ang aming sitwasyon, hindi ang aming kondisyon, kundi yung salita mo ang magro-rule sa life namin. Kung may pangit kaming sitwasyon, Lord God, we apply your word. Kung may pangit kang sitwasyon, sabihin mo sa Panginoon ngayon, maaring broken ka, maaring discouraged ka, maaring hopeless ka ngayon, o maaring nakagawa ka ng mali, just ask God. Today, He will heal you through His blood. Yes, oh Jesus, thank you.